Panginoon ng ating panalangin, pagninilay para po sa ating kapatid na ihahatid natin sa kanyang huling hantungan, si Alandro, sa kanyang biglang pagkamatay. Pagpapaalala sa atin na may iba't ibang muka ng kamatayan. Mayroong iba na matagal na nakahiga sa karamdaman. Mayroong iba na natutulog lamang, hindi na nagising. Mayroong iba na namamatay sa giyera. May giyera ngayon sa Ukraine at Russia, sa Middle East. May namamatay sa krimen. Maraming muka ang pagkamatay. Maaaring biglaan, katulad ng kay Orlando, o maaaring nasa gitna ng kanyang karamdaman. Ilang sabi nga natin, hindi namin sakot yung pamamaraan, ang oras at ang lugar ng kamatayan. Pero ano yung pwede natin panghawakan? Maging handa tayo. Bahagi yun. Well, maraming klase ng paghahanda. May financial, mayroong tinatawag natin psychological, pero meron din na pang-spiritual. Yung ating pagninilay ngayon ay pang-spiritual. Bahagi yun. Ang maliwanag na pinamanig sa atin ng buong may kapal sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas na alin na maganda. Ano ba yung pamamaraan ng paghahanda natin bilang mananampalatayang Kristiyanong Katoliko? Ay di, kung tutusin in general ay yung pagsunod sa mga utos ng Diyos. Napapakinabangan natin ang ating mga pamamaraan ng paghahanda, katulad ng mga sakramento. Napakahalaga ko yung pagkilala natin at nawa magamit natin yung sakramento, katulad din naman yung sakramento ng banal na pagdiriwang ng misa. Lahat naman tayo siguro ibinyagan. Pero yung misa, pakinabangan natin every Sunday. Magsimba tayo. Bakit? Hindi lamang sapagkat yun ay isa sa utos ng Diyos. Ikatlo. Pero higit sa lahat, bakit? Saan ba tayo pupunta? Tinatawag natin langit. Ano ba yung langit? Yung kasama natin si Jesus. Paano maniniwala sa atin na gusto natin makasama si Jesus? Hindi naman tayo nagsisimba pag-araw ng linggo. Bahagi yun na magpakilala sa atin. Ano pa? Kung may kinakasama, magpakasal. Kasi utos ninyo ng paanyaya sa sakramento ng kasal. Ang mangumpisal, at least mangumpisal tayo kapag tayo ay may malaking kasalanan. Ano yung malaking kasalanan? Yung labag sa 10 utos ng Diyos. Asa. Pero bahagi yun, sabihin natin wala tayong mga kasalanan, at least mangumpisal tayo sa panahon ng Kwaresma at sa panahon ng Adbyento. Sa darating ng Martes, meron tayong kumpisa ng bayan. May mga pari na tutulong sa atin para tayo ay makapag-kumpisan. So, kahit na umaliin na kasalanan, sabi niyo, wala na malaking kasalanan. Hindi maigit, pero ano yung kapananagan ng aking tao natin na tayo ay ilalagay natin yung
naglulukas tayo, no, sa ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Kaya paanyaya ko, no, sa darating na Martes, March 10, sa darating na 5 ng hapon. Bahagi yun na makita natin, no, kasi masanay tayo na humingi ng tawad. No? Gusto natin na tayo patawarin ng Diyos. Kung talagang naiintindihan natin, no? Kasi bahagi yun sa ating dinadasal, no? Patawarin kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Bahagi yun na kung saan ay makita rin natin. Well, doon sa mga kapatid natin na mga may sakit, yung mga nakaratay na sa higaan, sa gitna ng katandaan, ay pagpapahin ng langis. Maliwanag na nung natundayo. Yun naman ay pupuntahan ng mga lay minister para mabigyan ng banal na komunyon, pagkilala. So ito ay mga tanda na tayo ay naghahanda. Naghahanda. Pangalawa, anong paanyaya ni pinahayag ni Jesus? Na sindihan ang inyong mga ilawan. Sindihan ang inyong mga ilawan. Hindi lang tayo handa, pero din. Ibig sabihin, sindihan ninyo ang inyong mga ilawan. Bahagi o yun na kung saan ay makita mo lang yung panahon ni Jesus, wala namang electricity. Ibig sabihin, alin, yung palaging handa na maglingkod sa iba. Maging bukas tayo na makatulong sa ating mga kapwa, lalo-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Yun yung paanyaya na pinahayag ng Purong Kamala. Hindi lang tayo mga palamuti. Dapat na tayo ay palaging handa. Handa natin. Bakit tayo maglilingkod? Gawa ng pag-ibig. Sabi nga natin, kung talagang minamahal natin ang bawat isa, hindi pwedeng nakatunganga ka lang. Kinakailangan natin sindihan natin ang ating mga ilawan. Magtulungan tayo. Bahagi yun ang makalimutan, huwag natin kalimutan kasi doon nakabase yung utos ng Diyos. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Hindi lang yun mukhang bibig. Kinakailangan natin maliwanag ang pagkilos na may pamanig natin sa ayon sa ating kakayanan. Kung ano na yung kaya natin, at least, yun ay makita natin na sinisindihan natin yung ating mga ilawan. Pagkakataon, depende. Kasi hindi kanya-kanya tayong ilawan. Mayroon iba na mas malaki. Hindi. Ang mahalaga yung sindihan nila. Yung iba ay mahalaga mas maliit. Ang mahalaga yung sindihan ninyo. Para din, maging tanglaw para sa iba. Kaya bahagi yun ang nakita natin na yun yung kahalagahan ng pagkilala natin saan na tayo ay tunay na mga anak ng Diyos. At hindi alalangin natin na kung sakali man si Alando ay may pagkukulang.